pampagising lang ng utak. Spell silk. S-I-L-K. Anong iniinom ng baka? Tubig. Oh, galing mo kaya. Nice one, nice one. Kasi yung iba sinasagot yan, milk daw eh. Linggo! Nagtatrabaho ka pa rin, sipag mo Meron. naman kuya. Meron. Anong masasabi mo sa mga sangkot doon sa Ghost Project? Dapat makulong na sila eh. Dito sa mundo may purpose tayo eh. Malay mo, ikaw makakaligtas sa Pilipinas, di ba? Wow! Ikaw ba may paniniwala ka ano nangyari sa tao pag namatay ang isang tao? Heaven hoy. Kasi dapat palagi kang ready ginagawa. Pero gusto mo heaven. Siyempre naman. Wala So, ganito yun. Pangalan mo kuya? Jerome. Jerome, so anong ginagawa mo dito sa Fora? Nagpahangin lang. Nagpapahangin? Kakatapos na magkupit. Nagpagupit ka. So, ngayong linggo, anong pinagkakabala mo? Naggala ka ba? Parang nakaporma ka, kuya. Nag-work. Linggo! Nagtatrabaho ka pa rin. Sipag mo Meron. naman, kuya. Meron. So, usapang trabaho, kuya. Nabalitaan mo ba yung sa palabas sa TV, yung Ghost Project na, na korupsyon? Anong masasabi mo sa mga sangkot doon sa Ghost Project? Dapat makulong na sila eh. Sa tingin mo, may epekto ba siya sa personal mo ng buhay? Apektado ka ba nun? Sa ibang lugar siguro may apektado. So kumbaga sa karamihan, no? Ikaw mismo ngayon hindi ka pa personal na naapektuhan, pero sa iba posible, no? Nakikita ko lang sa Pilipinas kung pagpatuloy lang yung mga ganun na naglilingkod sa mga matataas, wala pa rin magagawa eh. Ganun pa rin eh. Ikutin ko yung tanong ko, meron ka na bang plano in 5 years from now, anong plano mo sa buhay mo na sa tingin mo maaapektuhan ng Ghost Project na yun o ng corruption? Iba rin yung mindset ko eh. Dapat hindi lang dito pwede. Hindi lang ganito na sitwasyon. Dapat upgrade. Isip ka rin ng ibang skill, no? Matututo ka ng ibang dati. skill. May inaarag ba ngayon bagong skill? Dati labor lang ako, ngayon naging welder na ako. Wow! Alam mo kuya, sa totoo lang, personally, gusto ko matutunan mag-welding ngayon ha. Kaso wala lang tayong materyales eh. Kuya, ito, panibagong set na tayo ng tanong. Ito yung mga tanong na hindi masyado na pag-uusapan eh. Sa tingin mo, ano bang silbi pa? Bakit tayo nabubuhay dito sa mundo? Ang lalim ng tanong ko eh, no? Pero, di ba, pwede mo siyang isip-isipin kasi may buhay ka eh. Ano sa tingin mo? Siguro yun ang plano ni Lord eh. Dito sa mundo may purpose tayo eh. Malay mo, ikaw makakaligtas sa Pilipinas, di ba? Wow! Ikaw ba, sa tingin mo, alam mo na ba yung purpose ng buhay mo ngayon? Siyempre, kasi andun na kami sa yung pinagtrabahoan namin, ministeryo yun eh. Ministeryo? Opo, dating nasa kalye, binibigyan nila ng trabaho. Tapos, pinag-aral nila ng salita ng Diyos. Okay. So parang para sa simbahan yan, ganyan. simbahan. Kaya pala nabanggit mo yung Lord na may plano. Ayan, pinag-usapan na natin si Lord tsaka yung buhay. Ikaw ba may paniniwala ka ano nangyari sa tao pag namatay ang isang tao? Kasi pinag-usapan natin yung buhay. Hindi natin alam, hindi natin hawak yung buhay natin, di ba? Meron ka na ba paniniwala dyan? Ang isip-isip ko kasi may kami sa Biblia na na may paghuhukom pa eh. Okay. Kumbaga, bago kay ng Lord, papasya kung saan ka Ayan yung tinatawag na heaven at hell, di ba? Opo. Langit at impyerno. So sa tingin mo, pagdating ng hukuman, alam ba, huwag naman sana na biglang mamatay, hindi naman natin ako kay mamaya, ma-aksidente ka, di ba? Huwag naman sana. Pero at tingin mo, pag dumating yung paghuhukom, tapos huhusgahan ka, ano sa tingin mo, anong kalalagyan mo? Siyempre, nasa tayo, nasa heaven hoy. Kasi dapat palagi kang ready. So sino napupunta sa heaven, sino napupunta sa hell? Di ko rin alam eh. Sarili na lang nila makakalam kung ano ba ginagawa. Pero gusto mo heaven. Siyempre naman. So, ganito yun, Jerome, no? Meron siyang standard, may katuwiran siyang standard. Familiar ka ba dun sa 10 Commandments? Siguro lang na ko dun eh. Nagawa mo na ba magsinungaling? Siyempre, tao lang. May kasalanan talaga. Anong tawag ko sa isang tao nagsisinungaling? Di ko na Pag ako hindi ako nagsabi ng totoo sa'yo, anong tatawag mo sa akin? Anong klase akong tao? Sinungaling. Yon. Sumunod, pangwalo ko to sabi, huwag kang magnanakaw. Nagawa mo na ba magnakaw? O kumuha ng bagay na hindi sa'yo. Kahit bata ka, kupit, mga ganyan, hindi sinauling sukli. Oo, amin talaga ako niyan kasi nagawa ko eh. So, anong tawag ko sa isang taong ganun? Nanakaw. Okay. Pang pitong utos, sabi, huwag ka daw makikiapid, huwag kang mangangalunya. Alam mo ba ibig sabihin nun? Yung wag kang mag-asawa, yan. Pero ito pa yung kami sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, tumingin ka lang daw na may pagnanasa sa isang babae. Nangangalunya ka na sa puso mo. Nagawa mo na bang tumingin na may pagnanasa sa isang babae?
Siyempre, bilang lalaki, andun talaga yung yung... So ito Kuya Jerome, hindi kita inuhusgahan, pero inamin mo sa akin na isa kang sinungaling, magnanakaw, at makakalunya sa puso mo. Pag namatay ka ngayong araw at haharap ka sa paghuhukom, sa araw ng paghuhukom, pag hinusgahan ka ng Diyos base sa 10 utos, sa tingin mo guilty o innocent? Guilty. So kung guilty ka, Kuya Jerome, heaven o hell? Siyempre, heaven. Bakit heaven? Kasi yun yung halimbawa, tao lang tayo kasi minsan nagkakamali, minsan na-perfecto natin. Minsan naranasan ko rin yan siguro mga 20 mong nagawang mabuti, isang pagkakamali mo lang nawawala Tapos itutuwid mo. Oo. Pero pakinggan mo to, Kuya Jerome. Halimbawa, okay, may isang magnanakaw, nahuli siya ng pulis, dinala sa korte, may ebidensya, inamin pa. Tapos sasabihin niya sa husgado, tao lang naman ako, nagkakamali. Pwede bang wag mo na akong ikulong? Siguro. Di ba hindi gagawin yun ng husgado? Hindi lulusot. May pera ka. Oo, pwede yun. Pero kasi, kumbaga, pag ang tao, pwede mo pang i-bribe yan, pwede mong bayaran, di ba? Pero sabi sa Biblia, ang Diyos daw, holy, banal, makatuwid siya. Hindi mo siya mababride, na kahit anong gawin mo sa sarili mo, hindi ka makakalusot. Mabuti ang Diyos, kaya dahil mabuti siya, paparusahan niya lahat ng nagkaasala sa Kanya. So meron akong bad news at good news sa'yo, Kuya Jerome. Anong gusto mong mauna? Siguro bad news mo. Okay, bad news. So ito nga yung bad news. Ang sabi sa Biblia nga, sa Revelations 21, lahat daw ng sinungaling, mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Walang magnanakaw na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kuya Jerome, inamin mo sa akin yun, isa ka doon. Oo naman. Pero ito, sabi ko meron akong good news. May idea ka ba kung ano yung good news ko? Kasi yung Diyos may ginawa siyang paraan para hindi na tayo maparusahan. Yun nga yung nagpaano siya sa cross, yun ba yun? Yun, tama na punto mo, Kuya Jerome. So, nabanggit mo siya pero hindi mo siguro masyadong naintindihan pa. I-clarify ko lang, lilinawin ko. Okay. So, eto yun, Kuya Jerome, hindi ka maigi. Ang ginawa ng Diyos, siya na yung nagligtas sa atin. 2,000 years ago, nagkatawang tao siya sa katawan ni Jesus. Tapos si Jesus nabuhay ng perfectong buhay. Tapos ang ginawa niya, yun nga, sabi mo, nagpapako siya sa krus. Ang ginawa niya doon, kinuha niya yung kasalanan natin. Siya yung umako ng galit ng Diyos. Tapos after 3 days nabuhay siya ulit para maligtas ka. Hindi dahil sa tinutuwid mo, hindi dahil sa kung anong ginagawa mong mabuti. Hindi dahil doon. Ang kailangan mo daw gawin is pagsisihan mo yung kasalanan mo, totoo yan. Tama yung itinutuwid mo yung sarili mo. Pero hindi ka dahil doon maliligtas. Ang magliligtas sa'yo, si Jesus. Maniniwala ka sa Kanya. Ang gagawin mo, instead na, imbis na nagtitiwala ka sa sarili mo, na itutuwid mo yung sarili mo, pag gumarap ka sa Diyos, pag ikaw yung tinignan, hindi ka matuwid, madumi ka. Kasi marami tayong kasalanan na nagawa. 3 lang yung tinignan nating commandments. Meron pang 7. Ngayon, magtitiwala ka na lang na yung ginawa ni Jesus na pagpapako sa krus ay sapat na bayad sa kasalanan natin. Sa tingin mo may sense yung sinabi ko? Meron. Kuya Jerome, ang i-advise ko sa iyo ay tulad nga, mag-isa ka dito, pwede mag-pray, hingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo kay Jesus mismo, tapos ibigay mo yung buhay mo sa Kanya, ibigay mo yung tiwala mo sa Kanya. I-advise ko rin, nakilala mo siya. May Biblia ka ba sa inyo, sa bahay nyo? Meron po. So pagkakataon na buksan mo yan. Kasi tulad nga sinabi ko sa iyo, di natin hawak yung buhay natin. Darating yung araw na yun, I think naniniwala ka naman doon. So, importante na makilala mo kung sino yung tagapagligtas mo at sa Biblia mo lang yun malalaman. Maraming salamat sa interview na to, Kuya Jerome.